Kumusta mga fur parents? Naghahanap ka ba ng mga quality na daily supply o needs ng mga fur babies nyo? Kami nang bahala sa inyo dahil nandito na ang Daddy's Pet para sa mga fur babies nyo. Ang pinaka-quality at pinaka-affordable pet supplies and services in town. We offer all kinds of pet supplies and all kinds of services like pet grooming, pet boarding, pet rehoming, and many more. And of course, andyan na rin ang pet gifts for your special someone. Hatid rin namin ang mga mababait na staff para sa mga fur babies nyo, kaya naman we ensure na safe at comfortable ang mga fur babies nyo. So what are you waiting for, mga ka-fur parents? Daddy's Pet. Affordable na presyo para sa mataas na standard na serbisyo. Visit us now! Welcome to Daddy's Pet Talk. Ikaw at ang pet mo ang lida. Ma'am, good morning po ma'am sa'yo. Ma'am, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili at ang inyong pet sa ating mga ka-pet talk? Ako ba si Marie? Ako ba si baby up here? Ma'am Marie, ilang years na sa inyo si Akira po? 10 years na po sila sa akin. Since baby. Talagang bilib ako kay Akira. Talagang napakalusog pa ng galawan ni Akira eh. Yes, well. Ma'am Marie, paano kayo pinagtagpo ni Akira? Binigay ko siya sa amin nung family friend ko namin. Noong 2014. Tapos, marami ko silang dogs. So, parang pinapili ko siya sa amin. Si ate ko yung pumili. Tapos, ayun po. Tuloy-tuloy na po na sa amin si Akira. Ma'am Marie, maaari mo bang i-share ang mga struggles na napagdaanan nyo ni Akira? Sample po, kasi pinagdaanan niya rin po yung lockdown eh. Pwede nyo bang ano po? Kwento? Noong 2014 po, actually, na ano po siya ng cargo. Tapos, yun po parang may times na hirap na po si Akira. Pero, buti na lang sa tulong po ng mga friends and family po namin, mas naging strong si Akira. At the same time, noong 2020 din po, nung nabuntis ko si Akira, meron po siyang 3 dogs. Parang nagka-anemic po siya. So, hirap din po kami na maghanap po ng vet that time. Kasi na lang may mga open pa rin po. Tapos, ayun po, very strong po si Akira to fight for that struggles po. Nga. Bilib. Sa akin ma'am, sa akin pananaw Kaya siyempre, ganyan rin si Akira. Alam kong pinaglaban nyo yan. Minahal. Kasi nasa pag-aaruga yan ma'am eh. Kaya pero ma'am, sino ba naman ang pets? Kasi sa akin, hindi ko rin tinatawag na pets yung mga pets ko. Part of the family. Na kailanman ay hindi mapapalitan ng kahit anuman pets, diba? Kasi sila talaga yung part of the family natin po. Ma'am, maaari mo bang sabihin kung paano mo nakuha yung name na Akira po? Pagkakatanda ko parang combination po siya ng name ng mother and father niya na Arriba and Arno. Parang Apo. so parang pinaglaro-laro lang po. Apo. Tapos, ayun po, Yun talaga. Akira. Kaya akala ko naman, yung mga galing di Japan, kasi pag Akira, ang dami ring mga nag-name na gano'n. Kaya siyempre sa Japanese ba ito nang galing or ano. Yung pinag-rumble-rumble lang po na name. Nagrambo-rambo. Ma'am, si Akira po ba, Ma'am Marie? Mapili po ba siya sa pagkain? Actually po nung pinakauna po talaga na wala pa po siyang anak, sobrang pili-pili po talaga siya sa pagkain. Tapos, ayun, more on kung ano yung pagkain namin sa bahay, minsan yun na rin, minsan onti-onti namin binibigyan siya. Pero after na nanganak siya, mas malakas pa talaga siyang kumain kaysa mga anak niya. So, ayun po. Ngayon, mas okay po yung kain niya. Ano mang favorite food ni Akira, ma'am? Human food po ba? Apo, yung favorite niyang binibigay nyo, yung talagang ganadong-ganado siya. Yung pinaka-favorite niya kasi yung caldereta. Caldereta. Ano yun? Pero yung Chicken? Beef po. Beef? Ano dog food or ano yun? Hinahalo lang po namin sa dog food yung caldereta. Pero luto Hindi na yung masarap. luto ng mami mo yun, gano'n? Mami, baka pwede naman.
matikman naman yung kaldereta. Kasi po, nandito yung mami niya sa gilid natin na nakikinig at nanonood ng interview natin kay Mama Marie. Mama Marie, total naman, nandito rin ang mami mo. Paano nyo po binabudget ang pera pagdating sa mga pangangailangan ni Akira po? I am very thankful po sa mama ko pati sa ate ko kasi sa mga expenses sa vet, si ate po yung nagbabayad. Tapos sa mga dog food, si mama naman po yung nagbabayad. So, ayun na po, parang silang dalawa po yung lagi po talaga nagbabayad. So, ayun po, hopefully kapag nag-graduate na ako naman po yung magbabayad po sa lahat ng needs ng dog. Ma'am, ilang taon ka na ngayon, Mama Marie? 23 po. 23? Parang tingin ko 16 ka pa lang eh. Kala ko, senior high ka pa lang. Ma'am, bali po, sa 10 years ni Marie, ni Akira Ma'am Marie, bali 13 years old ka. Ako. Ibig sabihin yun, bata ka pa lang, nakita mo na yung kung paano alagaan ng mother mo yan. Tapos, ito yung na-adapt natin yung sense of responsibility. Maaga pa lang, natututo ka ng magka-responsibilidad. Hindi yung may pamilya ka na. Ibig sabihin, sa pet ng part of the family. Kaya pag nagkapamilya ka na, may advantage ka naman kung anong mga dapat gawin, di ba po? Yun yung mga magaganda rin sa mga ating mga poor parents po. Natuturuan nila ang kanilang mga anak ng responsibility po. Ito tawag na bigyan, bata pa lang sila, nakikita nila yung sense of responsibility na hindi nila itinutulak yung katawan nila pero nagagawa pala nila yung mga bagay-bagay na kailangan ni Akira po. Ma'am Marie, anong favorite bonding nyo pagkasama nyo po si Akira? Maaari nyo bang ikwento sa ating mga kapetok? Favorite bonding ko na. Yung pinaka-favorite ko kapag lagi ko siyang kasama na tulog. Katabi ko siya matulog. Tapos, at the same time, isa rin sa favorite ko yung pumunta kami sa cafe store ng for pets. Yung for pets ko, pwede yung pets. So, kami dalawa po. Tapos, sobrang sayang-saya po si Akira. Nabusog po siya, ang dami niya po kinain. Ang sarap naman ng bangal ng bonding po. Ma'am, kapag may lakad po ang inyong pamilya, halimbawa, pupunta ng resort, beach o province, naisama nyo ba si Akira sa mga lakad nyo po? Nung last time pong pandemic, pumunta po kami ng province. So, hindi po talaga namin kayang iiwan po silang apat. Yung tatlo niya pong anak na si Akira. So, sama-sama po namin sila sa road trip po namin papunta pong later. So, tagdalawa pong babies per kotse po. Talagang lokatsera na si Akira, pati yung mga babies niya. Ma'am, may tinatawag po kasing alpha sa pamilya. May tinatawag na pag hila-hilera kay pamilya, tapos sabay-sabay yung tatawagin si Akira. Yung sino pupuntahan niya, yun talaga yung alpha niya eh. Yung lagi niya sinusunod. Sa pamilya niyo, ma'am, sino ang alpha? Ikaw talaga, ma'am. Kumbaga, pag sinisita mo talaga or tinawag mo, hindi naman takot ha. Talagang sumusunod po. Ma'am, di ba kanina po, pagpasok dito ni Akira, nagtatahulan na yung mga pets na nandito. Di ba, sinabi ko sa inyo, nangako ako, pag may interview, tatahimik. Di ba, kita nyo, sanay na sanay sila na may interview rito, ma'am. Tingnan nyo, nanonood lang, lalo yung dalawa malilit na bulilit doon na, di ba? Napakahiwaga ho talaga sa akin ng mga pets eh, kaya lalo akong napapamahal na mas may aral na ako sa pagpipets, mas lalo pa akong nakapag-aral ng iba't ibang uri ng breed. Hindi nyo, yung mas natutunan ko, rabbit nga, dati wala rin akong alam eh. May nagpa-pet boarding na rabbit dito, ma'am, nagustuhan ko. Ang babait din pala nila. Kaya pala marami rin pala nagpe-pet. Para akala mo bata, na 2 years old, 5 years old to 9 years old na, ano mo nakakaintindi talaga? Ito naman po, Ma'am Marie, ano naman po ang mga bagay na nagbago sa buhay mo nang dumating si Akira? Nung dumating si Akira, syempre kailangan mas tutukan po talaga sa on time po yung pagkain, tapos yung mas naging responsible po sa pamilinis sa bahay, and at the same time, yung sa mga expenses ko yung parang nagsisave talaga ako para makabili ko ng kahit laruan lang para sa kanila. And gano'n po, parang gusto ko po i-shower ko sila ng love and care po talaga.
Ma'am, bali ako, nung nalaman ko si Akira ay 10 years old sa inyo, kasi yun yung gusto kong ma-interview, yung matatagal ng mga pets. Kasi alam ko na yung mga experience ninyo na gusto kong ipagmalaki nyo sa ating mga kapetok na makakapanood sa YouTube, sa FB Reels. Kasi tayo palang gumagawa nito na ikaw sa aking pet mo, yung ipagmamalaki mo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo kasi pinaunlakan yung interview na to eh. 'Di ba, first time nyo lang magpapagroom lang dahil kakalubuin si Akira. Ininsist ko talagang ma-interview kayo habang hindi pa nakakalbo si Akira. Kasi syempre, for keeps to eh. Mangyayari nito ma'am, for keeps. Talagang nasa YouTube na to. Ito ma'am, Ma'am Marie, anong message mo kay Akira 5 to 10 years from now, 15 years old na siya or 20 years old? Kasi alam ko, isang araw, pwede kayong umupo ni Akira, panoorin tong video na to. Ma'am, anong message nyo po kay Akira? Okay lang yan ma'am, naintindihan ko yan kasi marami nang umiyak dito ma'am. Pag message lang sinasabi sa ano. Okay lang yan ma'am, naunawaan ko kayo. Sige ma'am, take your time lang po. Naintindihan ko yan ma'am. Hindi ko ito ikakat ma'am kasi syempre gusto kong organic tayo. Di ba ma'am? Kapag sa inyo ma'am, may kanina. Di ba? Saya lang, di ba? Pag tinanong ko na talaga yung message ma'am, kahit LGBT na na-interview ko, mommies, daddies, alam mo paiyak na eh. Pinipigilan lang na yes, pero may umalatungal talaga na isa. Talagang dedicated kasi sa pagmamahal ng ano eh. Ano ma'am? Sige, okay lang yan. Kailangan natin itong ibigay itong message ito dahil makikita at mapapanood ito ni Akira in time eh. Anong gusto mong i-message kay Akira? Thank you, Aki, sa lahat-lahat, especially kapag sa lahat ng struggles ko, lagi siyang nandyan sa tabi ko. And sana makasama pa kita ng matagal. And sana maging happy and strong ka ng lagi. Kasi hindi ko kaya kung wala ka. I love you, Aki. I'm sorry mama, kasi good morning ngayon, napaiyak kita. Galing rin ako kasi sa vlog ng Run for Life eh. 'Di ba? Yung Run for Life na yun, yung Animal Kingdom Foundation kasi ma'am, tumutulong sila ma'am eh. Sa mga stray dogs, stray cat. Kaya sumusuporta ako sa kanila pag may event sila ma'am. Siyempre, gaya mo, marami talagang sobrang nagmamahal sa ating pets na tinatawag talaga natin na totoong part of the family ma'am. Ma'am, eto ma'am, di ka naiyak dito. Anong maipapangako mo kay Akira? Yan. Mapapangako ko sa kanya na since kasi busy ako sa school ngayon, mas maluwag-luwag na ngayon for this next 2 months. Mapapangako ko na mas maraming walks namin and mas maraming treats na marami na mabibigay ko sa kanya. And Ma'am, sa akin ma'am, kasi 13 years old to 23 years old, di rin biro yun. Nakasama mo mother mo mag-alaga, kapatid mo, nakasamang mag-alaga kay Akira. Siyempre, sa akin, sa experience na haba na yun, baka pwede ka mag-advise sa ating mga ka-pet talk na manonood ng Daddy's Pet Talk sa YouTube about sa mga 4 parents na first-timer. Ma'am, anong pwede mo ma-advise sa kanila? Kasi ramdam na ramdam mo ko kung gaano mo kamahal si Akira. Talagang may tinatawag kasi ng kung may life after death, wholeheartedly talaga eh. Yung talagang grabe. Kung ang pagmamahal mo kay Akira, ma'am, 100%, feeling ko si Akira, 1,000% ibibigay niya 10 times, di ba? Ma'am, baka pwede niyong mag-advise sa mga ating mga ka-pet talk na first-timer po. yung ma-advise ko, Okay, ma'am, take your time. Walang problema yan. Sa pag-aalaga ng pet it's a very big responsibility. If hindi ka ready and if kunyari in the middle of it na gusto mong ibigay yung pet mo, parang at the first place, bakit
responsibility, mabigat din siya sa bulsa, pero in the very end, it's very rewarding and very thankful dahil andyan yung pet mo, kasama mo palagi. And at the same time, start your pet young na i-explore sa mga makipaghalubilo sa mga ibang pets para mas maging friendly and be responsible then when it comes to their food intake and then the walks nila and Ma'am, tingnan mo sa edad mo na yan, dahil sa 10 years na pagsama ni Akira, yung advice mo, mga pang 40 to 50 anyos na advice, alam mo yun, purity from the bottom of your heart talaga. Kung ano talaga yung experience mo, gusto mong i-share talaga sila, i-advise sa mga ating mga kapetto. May ano lang po ako, ma'am, pero di nakapapayakin na. Ma'am, di ba? Pag may problema tayo, kunyari, wala tayong mapagsabihan. Pero yung pets mo, alam na alam mo may nararamdaman ka. Di ba? Andyan sila, yung ina-absorb nila talaga yung negative energy mo. Na meron na kasi akong talagang gusto rito pang-intervene, ma'am. Isa siyang fire bureau, taga-bureau of fire siya. Nagkasakit siya ng lockdown. Inaabangan ko talaga siya pumunta rito. Yung kwento niya, nabilib talaga po ako, ma'am. Lumakas siya dahil sa pet na yun. Alam mo yun, challenge siya ng pet. Na kahit di nagsasalita yung pet, yung galaw ng pet. Yung habang kinikwento niya, sabi ko, sir, baka pwede natin itong upuan at ikwento natin, i-vlog. Kaya nung nag-ikwento ka, alam mo yun, talaga yung pets mo parang 2 years old, na 5 years old, na 9 years old na bata eh. Nakakaintindi talaga po sila eh. Hindi biro po talaga, di ba? Nakaka-amaze. Lalo ka lang hahanga sa kanila. Sa loyalty, sa love nila. Talagang grabe. Ma'am, ako po, taos puso akong nagpapasalamat sa'yo at sa mami mo na nandito sa interview natin dito sa Daddy's Pet Talk. Godspeed always po, ma'am. Ma'am, baka meron po kayong gustong i-shout out sa atin. Siyempre, alam niyo naman, maraming makakapanood nito, ma'am. Dahil ito, hindi na natin, wala copyright dito dahil wala naman tayo music. Talagang maraming manonood to. Pag share mo sa friends mo to, alam ko, pag may nanood nito, sa iyak mo kanina, talagang mapipili nila yung sincerity ng pagmamali. Diba? Yung love na tinatawag po talaga na pure love talaga. Ma'am, baka may gusto kang i-shoutout po. First of all, I would like to thank you po, sir, sa pag-interview po sa akin. Actually, sobrang hiyain ko po, pero minsan pag sabi niyo po na 5 years from now, 10 years from now, magiging memory ito. Thankful po ako for that. And shout out po sa ate ko, kay Ate Cha, and shout out po kay Mama, and kay Papa na rin po. Thank you po for providing us para sa mga babies ko po. And next time, mabawi po ako na ako naman po yung mag-provide para sa babies ko po. And that's all po. Yun, ma'am, no? Maraming salamat din ako kasi my pleasure po, ma'am. Kasi may nararamdaman ako na 10 years old, marami itong struggles, marami itong advantage na nangyayaring magaganda. Gusto ko talaga i-share rito, ma'am, yun eh. Kaya, ma'am, sa mga manonood ng Daddy's Pet Talk, ma'am, please like, share, and subscribe, and comment kayo kung nagustuhan nyo yung interview natin kay Akira. Ma'am, kasi dito naman, kahit di naman kayo mag-pet grooming, pet boarding, bumili ng dog food, cat food, or mga pet accessories or pet supply, ma'am. Dito, pwede ka pumunta, basta ang purpose natin, interviewin kita para ipagmalaki mo ang iyong pet. Kasi, bihira yung gumagawa nito na, nandito ako sa likod ng camera. Kung umiiyak ka, naluluha ako rito, pinipigilan ko kasi ako mag-i-interview. Diba? Makikita natin, ma'am, na kung gaano kahalaga yung tinatawag na pets, na hindi naman sila pet, part of the family, na talagang wala mang kapalit. Whatever happens, sila yan eh. Si Akira yan. Kaya ikaw, Ma'am Marie, at si Baby Akira, dito sa Daddy's Pet Talk, kayo ang bida.
Ma'am, maraming salamat po. Godspeed po talaga. Thank you, ma'am. Thank you po. Yun,